kasama natin dyan sa ating Facebook. Hello naman kayo sa mga kasama natin sa Facebook. Hello! Ayan, welcome po. Sana ay kasama namin kayo dito sa ating bahay simbahan. At i-welcome po natin ang ating pastor, Pastor Raymond Delphi. Okay, tayo po lahat ay isa pa makapo muna tayo lahat. Welcome everyone. Sabihin mo, oy! Na-miss kita. Pasalamat tayo na Lord. Walang humpay pag nagpala sa Lord. Okay, habang inaayos ng ni Aya, yung ating ani-ana, yung ating video, gusto ko pong i-welcome po ang bawat isa sa mga umaga nito. Amen? Amen. Masigla po ba tayo? Amen. Salamat at nakaraan dito medyo ano tayo dahil napaka parang di ba bumahan tapos ito na naman. Napapansin nyo ba na ang mga baha ho ngayon ay karaniwan na sa atin? Hindi na natin pinapansin. Hindi pag mag-ayuda daw kayo yung panglagay sa sa paa. Ano tawag doon? Alipungan. Isama nyo. Yan. Kasi hanggang ngayon ba may tubig sa inyo? Okay. Okay. So, sa mga nagtatanong patungkol po sa ayuda, wala ho sa amin yung control para magpasya. Sinare po nung ating dating konsehal Kenneth ang ayuda na dapat talaga makarating sa Hagunoy. At ang talagang nabaha ay Hagunoy. Kaya yung nababahang kalupit, hindi naman masyadong baha sa atin. Normal lang yun eh. Sa totoo lang sa amin, hanggang tuhod at pagka sa motor, hindi makatanaan. Pero ilang araw lang yun. Hindi naman talaga tayo na-perwisyo. Kaya ang na-perwisyo talagang madalas yung Hagunoy. Kaya ang mabibiya, kung napapansin ninyo, nabanggit na namin sa group chat, wala ang kalumpit. Na doon sa pwedeng mabibiyayaan nanghihinaya nga din po talaga ako kasi nga 80 po ang slot ng mga simbahan, malalaki at maliliit. Kaya gusto ko talaga mapuno. Kukuhanin lang nila yon. Mapupunta lang sa kung saan yan. Kaya gusto kong makuha ng mga taga-church. Ang problema lang, naglipatan na tayo lahat sa Malong. Yan. Okay, so, huwag ko kayo magtatampo kung hindi kayo entitled. Kahit kami nga po, pinipilit ko kasi kung ilang taon na ang church dito sa Hagunoy, yung taon din na naging taga-Hagunoy ako. At the same time, nagkakalupit ko ang resident po ng inyong pastor. Pero ang church natin ay napakatagal na rin dito sa Hagunoy. Ang problema lang, wala ho akong ID na taga-Hagunoy ako. Kaya pati ako ay maaaring hindi naman talaga entitled. Sayang din yung 5-2. Pero by the way, nagkasundo na ho ang leadership na itong islat natin na to talagang para sa taga-church. Pero ang promise po natin ay lahat ng member ay automatically mamaya natin ibigay yung orientation, So, mamaya, at pumayag naman yung iba. Sige, mamaya na lang kasi nasa online tayo. Okay, andyan yung video. Pakipanoorin ko na natin to. Pwede? How could this be? Why am I here as a believer of God? I was a Christian. I had confessed Jesus as my Lord and Savior. I had read the Bible and attended church. And my pastor had assured me that a believer could not go to hell. This had to be a mistake. But it felt so real. As confused as I was, I turned and saw a figure approaching from behind me. It was an angel of the Lord. He told me how displeased God was with me. He revealed how I had once been a faithful brother,
fervent in service and commitment, but has suddenly drifted into sin. He mentioned my sin of fornication with my girlfriend and other acts I had committed. Let me make something clear. I had a girlfriend with whom I had sex whenever I felt the urge to gratify my flesh. I tried to explain. I told him I had left the path of rigid obedience to God's teachings because my pastor had always said to us that once we were saved and received Jesus as our Lord and Savior, we were going to be saved always from our sins. I never knew it would lead me here. The angel's disappointment was evident. The angel replied to me, and his words have remained in my head till now. Now he said, your pastor misled you. Salvation is not a license to sin. You were called to live a holy life, to repent and turn away from sin, not to embrace it. Ano Your na lang actions sa have group chat natin, consequences, post ko na lang siya sa and your group chat natin. complacency Okay lang po led ba? you here. I felt a deep Hindi sorrow ko alam and naman, regret, hindi niya which mapapalaki. I had believed. Gusto ko sanang maging buhay sa inyo. Yan, ha? Okay, sige. Palitan ko na lang yung ating video. Pwede ba? So, gusto ko ipalabas sa inyo, marami ho akong video patungkol po sa mga nangyayari ngayon, lalo-lalo na sa mga Christian brethren na nakaranas po ng impyerno. At physical. At sila po iyak ng iyak, sila po ay hindi sila magkamayaw kung paano nila i-share, isigaw sa buong mundo yung kung gaano kahirap ng mga taong nasa impyerno. Alam niyo ba kung gaano kahirap ang malagay sa impyerno? Hindi niyo pa alam? Idea, no? Ilagay niyo yung kamay niyo. Sino dito napasok na kayo? Pasok kayo ng apoy, nabandlian kayo. Ang impyerno po, pagka i-describe mo ng Bible, 7 ulit ng init ng apoy na pangsain mo natin sa CLA. So, ibig sabihin, hindi siya nagbibiro na sobrang init mo. Kaya, kung totoo ang apoy, at ito po ay eternal, hindi po nagbibiro ang destiny ng bawat isa na wala po sa Panginoon. Amen? Sino sa inyo ngayon, secured na kayo sa Panginoon? Amen. Kasi nga, tinubos na tayo ng Panginoon. Ngayon, tayo'y tumanggap na sa Panginoon at nagkaroon tayo ng karapatan sa bahagi sa Kanyang kaharian. At na-assured tayo doon mula noon hanggang ngayon. Kaya tayo naglilingkod. Hindi dapat maisip mo na natapos na ang buhay dito, maglingkod na lang ako, magsimba na lang lingkod. Hindi po doon natatapos. What's next? Christian ka na ngayon. Meron kang nangingibabaw ng obligasyon. Amen? At ang obligasyon na yan ay dahil sa nag-uumapaw na layunin ng Diyos na dapat mo malaman na hindi ka lang dapat ikaw ang tumanggap. Parang ganito, merong ayuda, hindi ko gustong ako lang. Ayaw kong kami lang. Yan. Ang problema, kami nga pala wala. Gusto ko lahat mabiyayaan, di ba? Pero siguro baka by somehow, by any means, pwedeng sa ibang paraan, ang mga taga-kalupit din mabahaginan. Baka meron din doon at maghintay na lang siguro kayo. Pero ito yun hindi mo sasarilinin yung tinanggap mong biyaya ng kaligtasan. Amen? Pwede ko natin pakinggan mo na si Gary Valenciano. Let's welcome Gary. My Lord. At alam niya na I forgot God. Yes. Wala ng prayer. Yung bayaw ko, kilala ko siya bilang isang tao na very rare siya mag-smile, maging friendly, and all. That's just the image I had of him. But that night, he talked to me and he goes, "Hey Gary, how are you?" And the first question was, "Hey Gary, so I just wanted to ask you a question. Do you know who Jesus is?" So, syempre, nalasa, di ba? So, yeah, of course I know who Jesus is. You know, I mean, he's the Son of God. And he's the Son of Mary. And, you know, he died. And he rose 3 days. I know. His name was Vic. Yung bayaw ko si Vic. I know. That's good. Pero ang napansin ko kay Vic, yung aura, his entire being was different from the Vic I knew before. Until he asked that question. So Gary, if you died right now, where would you go? Don't answer now, I'm going. No, think about it. Because I did. I thought about it. And then I became serious with Vic. I said, Vic, look, I know where you're going with this conversation. But I'm not ready for that, man.
maybe next week, usap tayo. I'll tell my secretary to call you. Imagine me telling my bayaw. I'll tell my secretary, di ba, mas okay kung, Vic, I'll just call you next week. And Vic responded with, it's okay. But what if on your way home, something happens to you and it's over? Where would you go? And slowly, Tony, I found myself getting more involved in what we were talking about. I wasn't condemned. I wasn't looked down on. Nobody told me, you're going to hell. Because, no, it was just a calm, genuine care from my brother-in-law and my sister-in-law in talking to me about Jesus. And that night, we said a very simple prayer. No lightning, no thunder, nothing was going on around me. But there were a lot of things going on in me. And that night, I accepted Jesus into my heart as my Lord and my Savior. So when the time comes that you graduate here on earth and you meet your Creator face to face, what do you want to tell Him? Okay, I think I'm going to be speechless because it is also written that no eye has seen, no ear has heard, and no mind has conceived what God has prepared for those that love Him. But maybe the first thing I'll tell Him is, I'm sorry. That's the first thing I'll probably say to Him. Sorry because of the many times that I could have what I should have. I could have done this, but I didn't do it. I should have done this, I shouldn't have done that, but I did. And so that's probably the first thing I'm going to say. I don't need to hear the words, well done, my good and faithful servant, because I don't think I'm there yet. What do you want people to feel when they listen to your songs? It's like an open door in a dark room. That's how I want people to feel. It's part of they're in their world. They may not even believe that there is a God that exists and loves them. But when they hear my music, I want that door to open up and they see the light even just a bit and they're drawn to it. The light not being me, the light being Him. How do you want people to remember you? There was one king in the Word, in the Bible, who probably was the most sinful because he was a murderer. And yet, among all kings, this is the king that God said was a man after my own heart. I'd like to be remembered as Gary. He was far from perfect, but he pursued the excellence of God. Pag wala na ako, I'd like the music to continue to reflect not just who I am, but to reflect the desire of people to know who this God is, who I have spoken of, for so long. And I think that's not an impossibility, but that's how I'd like to be remembered. And Sige, ako na. Okay, palapakan natin ang Panginoon. So, English siya, English. Kaya siguro para sa hindi man nakaka-relate, i-post na lang natin. Pero by the way, alam natin si Gary B ay isa sa mga kapatid natin na nagbigay ng buhay sa Panginoon. At hindi siya, from that day on, hindi siya silent. Sabi mo, hindi siya silent. Hindi siya silent. Bold, very bold siya mag-share ng tungkol sa salvation niya. At pagka kaya-kaya mo i-share at very bold ka, kasi naranasan mo talaga. Amen? Pag naranasan mo talaga, hindi mo siya pwedeng i-contain at itago lang. Meron bang secret Christian? May secret marriage, pero walang secret Christian. Kasi sabi ng Bible, let your light so shine. Dapat nagliliwanag. Amen? Dapat nag-iilaw. Sabi mo nga, dapat nagsashine. Alright. Sige, tuloy na ho tayo. May babasahin ako talata ngayong umaga at dito tayo mag-iikutan. Nagpapasalamat nga pala ako sa Panginoon na yung mga ngayon lang dumating ay hindi nyo siguro alam nung nakaraan. Sa online na, narinig nyo siguro. I was convinced na yung nangyari sa akin ay by accident, pero may plano si Satanas yun ang nilagay ko sa isip ko. At ang kalaban ni Satanas, siyempre, hindi yung mga kampo niya, kundi tayo, na mga nangangaral ng salita niya. Sabi nga, i-ambush mo ang pastol, mangangalat ang mga tupa. Diba? Ganun yan Ang ginagawa ng demonyo ngayon,
simple lang, inaambos ang pastor o kaya ang leader ng church, then mawawala ang kabuuan ng tupa. Di ba? Tama? Yan ang kanyang tactics o techniques. So, ang inyong likod ay nagka-problema po sa gastro. Yan, dito sa aking bituka dahil 2 weeks na akong hindi nadudumi ng normal. Uling yung dumi ko siya. For almost 2 weeks. Kung sinabi ko kay Ate Eme, medyo malala na. At nung sinabi ko sa kanya, hindi na ako nadudumi. Yung gabi na yun, hindi na ako nadudumi. So, na-alarm ko na lang si Ate Eme, Sabado, nung nakaraang linggo pa, ay aalis kasi ako para sa that day, dapat nung nakaraang linggo, speaker po ako doon sa Cabiao, anniversary. Pero hindi ko makaya dahil nakita ni Ate Amy na namumutlaho ako. So Monday, nagpa-check up po kami. Ang hemoglobin ko po ay bumagsak ng wala sa 150 to 90. Yan, 91. So, ganun pala no, pag nawalan ka ng hemoglobin, hindi, yung lalakad ka lang ganyan sa CR, ito lang yung room namin, ito lang yung CR namin. Hinihinga ho ako, hinahapo. Hapong-hapo ho ako. Kaya pag aakit ako sa baba sa second floor at first floor, hapong-hapo ho ako. Alam niyo yung parang ang nauupos. Yan, sobrang hirap. Tapos, pero nung Sunday na yun, napansin nyo na lihihilo na ako. Muntik na ako masubsob dito eh. So napansin niya ng family nun. Pero nung nagpa-check up kami, yung nga po palang dahilan, yung hemoglobin bumagsak. So, ang sabi ni Doc ay kailangan kong lagyan ng ano yung nilalagay sa atin? Para silipin. Endoscopy. Yan, mahal daw pala yun, ano? Ngayon, kanina ko lang nalaman. Mahal pala yun. Na-confine po ako nag-emergency kami nung kasagsagan ng ulan. Ng alas 5, alas 6 ng hapon, lumabas po kami ng alauna ng madaling araw kasi wala naman silang makita bukod sa bagay na yon. At hindi naman ako dinayagnos na mag-stay sa ospital. Yun lang talaga yung hemoglobin. So I have my own pain. Kaya lang, yung ganyang problema, hindi po ako accepted sa mga nangyayari. Alam niyo kung bakit dinatan po ako ng takot at nervyos. Hindi ako takot mamatay, kaya lang, ang senaryo parang bumalik lahat sa aking mga ulirat, yung mga kapatiran na ganyan ang sitwasyon. Kaya tinitira ako ng demonyo sa isip. Kaya 3 nights na ako hindi natutulog. Wala talagang tulog. Kaya halos dadagdagan pa yung pagkawala ng tulog ko, hindi na makatulog. Pero ito maganda, sabi ko kailangan kong harapin. Tandaan po natin, ano bang problema na hindi natin hinaharap, babalik-balikan ka nito. Amen? Amen. 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 At ang alam ko lang ay ang pinakamahinang Kristiyano ay hindi kayang wasakin ang pinakamalakas na demonyo hanggat hindi siya bumibigay. Ang alam ko po yan sa Bible yan. Greater is that is within me than he that is in the world. Higit na makapangyarihan yung nasa atin kaysa espiritu ng nasa sanlibutan. Amen? Kaya lang tayo napapahama, kaya tayo nasasaktan dahil ibinibigay mo yung kinokompromise mo yung faith mo. Pero ang inyong likod, nagising po ako sa katotohanan. At nung nagpa-check up kami nung nakaraang linggo na yun, sabi ko sa Panginoon at sa sarili ko, ngayon ka na lang. Bukas sa check-up ko, buo na ang dumi ko. Amen. Amen. At yun nga ho ang nangyari. Monday morning, sabi ko, ibang kulay na. Kasi ang dumi ko talaga, pusit, kulay pusit. Ang una, uling. Hindi siya mailabas. Talagang hirap na hirap ako. Tapos, kasunod, pusit na. So, nung dinideklara ko na siya na gano'n, I have my faith, yun, tinayuan ko na talaga yun. So, bandang tanghali, yun, nagpupo na ako, ay iba na kulay. So, nasa journey ko, nasa picture.
At pinicturean ko talaga to prove. Hanggang sa nung kami ay magpapacheck up na ay talagang iba na kulay dilaw na. Hanggang naging brown, hanggang naging dilaw. So, normal na po ang dumi ko mula nung Monday na yun. Pero nung dinala ako sa ospital, for emergency, tinamaan kasi ng nervyos. Alam niyo yung nervyos ay ano pala yun eh, traidor ano. Yung saktong hindi ako makahinga, tapos biglang lakas ng ulan, sabi ko, paano ba wala nang tao dito. Ako na lang, magpupuyat na naman ako. So sabi ng misis ko, dadali na kita sa ospital. Kasi pag halata pala niya, namumutla akong ganyan. So nung dinala ko doon, ay mas lalo ho akong ninervyos. Pero kasi nakita ko yung aming bill. Sabi ko sa misis ko, magaling na ako. Uwi na tayo. Ang hirap palang umuwi pagka ganun. Pero inabot din kami ng madaling araw. Pero from that day on, nung tinayo ko yung pananampalataya ko, ay nagbalik na sa normal yung bawal ko, nagbalik na yung pakiramdam ko. Pero ang problema ko na lang, yung hemoglobin nga, dahil kulang na ako sa dugo, dahil nahahapo ko ako. Pero this week, hindi ko naramdaman na talagang nakumpay na ko o kaya nag-ina ako. Kasi kahit na ganyan pakaramdam ko, si Ate Amy lang nag-iingat sa akin. Pero hindi ako huminto. Nagluluto ako ng sarili ko. Bumabangon akong nauna sa umaga. Namamalengke ako. Kumakain ako pag wala pang luto sa bahay. Kumakain talaga ako. And now, yan, di ba nakita nyo? Iba na akong nailipos doon. Wala akong binago sa ginawa ko, kundi ang binago ko lang, hindi na ako kumain ng pinya. Maraming tukso kasi yung isang truck ng pinya na kinukuhanan ko doon sa may tulay, yung palengke. Isang truck, ang dami-dami, ay napakamumura lang. 300 ay ang tatamis. Kaya bago ako magkasakit, may stock pa ako sa rep, may stock pa ako rito. Abi, nagulat ako nung linggo na wala na. Okay, palakpakan niya ho natin ang Panginoon. Hindi makapapalain. Marami po tayong gagawin. Sabi ko noon, sabi ko kasi noon, kung uwian na, uwi na, di ba? Pero ang unang bumibigay sa tao, yung kanyang dahil sa takot, yung sense ng kanyang pananampalataya. Pero hindi lang ako dapat tandaan nyo, ang ikabamatay natin, hindi yung walang latay, namatay ka ng walang kalaban-laban, ayaw ko ng ganung klase ng kamatayan, namatay ng walang kalaban-laban. Amen? Amen! Amen! Sino sa inyo naniniwala may halaga ang buhay sa Diyos? Amen! Samahan niyo ako sa Luke chapter 15 verse 7 to 10. At ito po ang talata natin babasahin. Sabay-sabay tayo, 1, 2, 3, go. Sinasabi ko sa inyo, magsisi. Next verse. O kaya, next. Okay, wala na yun, hindi na yan. Punta ka dyan, hanggang 10 lang dapat yan. Okay, ang ganda na sinabi niya, sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanan, tumalikod sa kasalanan. Amen? Okay, ang title po ng ating pag-uusapan natin, ang nangingibabaw na kaligayahan ng Ama. Ano kaya ang kaligayahan ng ating Amang nasa langit? Okay, ito pong talatang ito ay nagbigay ng napakahalagang mensahe
pagka sinabing napakahalaga, ulitin ko lang ulit sa mga nag-aaral at disciple. Mamaya may disciple, may mentoring tayo. Ano bang bagay na inuulit-ulit sa Biblia, nagpapahiwatig ng kahalagahan. Kaya yung isang ulit, mahalaga yan. Pero pag ito'y naulit ng ikalawa, ng ikatlo, sobrang napakahalaga. Alam niyo kung bakit? Yung emphasis po ng tungkol sa lost. Sabi mo nga, lost. Lost, ano yan eh? Lost coin, lost sheep, and lost son. Tatlo. Ay iisa lang ang pinapahiwatig, walang iba, kundi yung marudog. Napakahalaga. Sobrang mahalaga ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga anak o mga tao. Amen? At ngayon, tingnan mo natin yung tatlong bagay na ito na ihahatid natin ngayong umaga. Ano yung nakita natin sa binasa natin? Yung nawawala at nasumpungan. Tatlo lang yun eh. Nawawala, nasumpungan. Anong ginawa nung nasumpungan? Okay? So, regarding sa lost and found, tanong ko ulit, ikaw, ano ang nagpapasaya sa'yo? Yung nakaraan, sa simbahay natin, meron tayong breaker, spaghetti, pansit. Aba, daming spaghetti. Pero doon kami nagtalo-talo sa Jollibee o McDo. Ay, nag-McDo kami kagabi. Sabi ng kasama na, mas masarap sa Jollibee, Pastor. Hindi ka ako masarap sa McDo. Malamig. Okay. Sino may gusto ng cake o ice cream? Di ba? Maraming nagtaas ng kamay sa ice cream. Yan. Parang nalulungkot kayo. Natalo pa kayo. Okay. Ikaw, ano ang nagpapasaya sa'yo? Sabi ng isang nanay, pera po. Ano po yung ikalawa? Pera po. At ikatlo, pera pa din. Sino sa inyo ang magsasabi, ang nagpapasaya sa inyo ay, malagay nyo lang. Isang tatay, ano nagpapasaya sa tatay? Ako honesty. Masayang may pera. Di ba? Apo. Pero, ako, tatay ako. Ang nagpapasaya sa akin, para sa akin, tanungin nyo kung ano. Ang makita ko yung mga anak ko na lumalakad sa katwiran at kabanalan ng Panginoon. Kagaya ko. Amen? Amen. Yun lang nagpapasaya sa akin. Siyempre, ang kabaliktaran, yun ang magpapalungkot sa akin, yung hindi sila tumaliba sa akin at sa ginawa. Amen? Okay, tapatan tayo. Sino masaya? May maganda ang bahay. Si Ate Jo lang papakatotoo. Hindi nga, pag magpapasaya, di ba? Pag may bahay kang maganda, maganda ang bakuran, di ba? Hindi binabaha, di ba? Ano pang nagpapasaya sa atin? Malinis na bahay. Ang malinis na bahay daw ay nakakabawas ng stress ng nanay. Sabi sa post. Ano pa? Ano pang nagpapasaya ng tao? Kapag binibigyan ka na, inaabutan ka na ng mga anak mo. Ano ba yan? Nagpaparinig? O... meron naman. Meron naman. Kapag ka ano pa? Ano nagpapasaya sa kabataan? Meron din. Gadget. Ano pa? Di ba? Ako namang binibili ka agad. Cellphone, iPad, ano pa? Damit. Ano pa nagpapasaya sa inyo? Di kayo. Sige. Parang ayaw niya ako pausap. Pera daw mo talaga. Okay, pera talaga eh. Pera talaga. Wala akong magagawa kay Alan. Pera talaga gusto. Iba pa rin yung pera. Okay. Pag-usapan na natin, ano ang nagpapasaya sa Ama, sa Panginoon. Number one, una, doon sa binasa natin, ano ang nagpapasaya sa ating Panginoon? Number one, sa sino bang nagbabalik loob sa Kanya? Amen. Nagbabalik loob, ang ibig sabihin ng sabi mo nga, nagbabalik loob. Babalik loob. Hindi lang siya nagbalik loob.
Kundi, bago ka makapagbalik loob sa Ama, siyempre, tatalikod ka sa dati mo kasalanan. Tatalikod ka sa kasalanan, nagsisi, at magbabalik ka sa Ama. Yan ang number 1. Amen. Ano yung number 2 natin? Ang number 2, siyempre, ay ang tunay na kasiyahan ng Ama, nangingibabaw na kasiyahan ng ating Panginoon sa mga nawala, ngunit nasumpungan na nakasumpong. Amen? Yung mga nawawala, pero nakasumpong, ibig sabihin nakabalik. Amen. Doon masaya ang Ama. Palampakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Sana pagkatapos po ng preaching na ito, pwede po ba ako makiusap? Sana pagkatapos ng preaching ni Pastor, yung kagalakan at kasiyahan ng Ama, yung nangingibabaw, sabi mo nga, nangingibabaw, na kagalakan at kasiyahan ng Diyos, maging kasiyahan din natin, magmula ngayon, maging kasiyahan natin, at maging kagalakan natin. Amen? Amen! Ano ngayon yung kasiyahan ng Diyos? Number 1, yung kaluluwa na nagbalik sa Kanya, tumalikod sa kasalanan. Amen. Noong nakarang araw, may pinos tayo, isang bading, naging badong. Anong pangalan nun? Yung nasa, pinos ko yun sa ano eh. Kasi ilang taon siyang naging bading, at naging babae talaga siya. Magmukhang babae talaga siya. At maganda siya. Pero isang araw, na-encounter niya ang Panginoon, na-convict siya, at yan yung repentance na tinatawag. Iiwan mo, tatalikuran mo dati mo buhay. Yung pangatlo, mamaya ko babanggitin muna yung pangatlo. Okay, balikan natin yung number 1. Okay. Sa sino mang nagsisi, ito yung dapat unawain natin. Ano ba yung repentance? Ano ba yung pagsisisi? Para sa'yo, ano ba yung pagsisisi? O repentance? Maraming pumupunta sa church, kaya hindi nagtatagal sa church, hindi pa naman niya talaga tinilikuran yung dati niyang buhay. Ang sagot, bakit siya bumabalik? Nai-enjoy pa niya ang dati niyang buhay. Tama po ba ako? Amen. Hindi pa niya talaga tinalikuran, hindi pa siya na-convince na ang dati niyang buhay ay hindi nakakaaya pa sa Panginoon. Kaya dapat, lahat ng Kristiyano, dapat makonvince ang sarili mo na yung, kaya ka tatalikod sa dating buhay, kakamumuhian mo na yung buhay na yun. Kasi ang gumagawa ng buhay na liko ay kinamumuhian ng Diyos. Amen? Amen. Alam natin yun. At tatalikuran mo na ngayon, at ang tanging paraan para makabalik ka sa Diyos ay magsisi. Para sa simbahay, ano? Yung talatang pinag-usapan natin sa simbahay ngayon ay Luke chapter 15, verse 11 hanggang 32. Tungkol saan? Alibugang anak. Ano yung title ng ating topic ngayon sa simbahay? Ang pag-ibig ng Diyos. Ang nangingibabaw na pag-ibig ng Diyos. Sabi mo nga, ang nangingibabaw. Nakikipagbunyaging pag-ibig. Nakikipagkompetensya ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero hindi natin maramdaman, hindi kasi natin unawa, kasi si Satanas naglagay na ng mga kung ano-anong idea ang maling kaisipan dito sa isip ng tao. Kaya pag nag-share ka sa ng pag-ibig ng Panginoon, parang baliwala na sa kanila. Lalo na yung matatagal, wala nang dating. Kaya kita mo, naalala mo yung patotoo ni Yeng noon? Sabi niya, ano ba naman mga moral yan? Paiyak-iyak pa, punta-punta sa langit. Ano niya eh, sabi niya, hindi ko na-appreciate. Hanggang sa dumating yung panahon na naunawaan niya. Amen? Amen. Kaya, kasi nilagyan yung ating isip ng mundo ng kung ano-anong mga negative na kaisipan patungkol sa langit. Pero hindi mo maikukwento yung bagay na yan hanggat hindi ka nagkaroon ng pagtalikod sa dating kasalanan. So sabi mo nga, ano ang repentance? Pagtalikod sa kasalanan. So ibig sabihin, ang repentance pala, prerequisite of being a born-again Christian. Hindi ka paghaharian ng Diyos. Ang unang hakbang ng paglapit sa Diyos, yung pagsisisi. Amen. Anong ginawa ng Ama doon sa kanyang sa kwento ng alibugang anak? Nagsisisi na po ako. Sabi niya, tinatalikuran ko na po ang dati kong buhay.
Huwag na ibilang na po ninyo ako na isa sa mga alila nyo. At huwag na po ninyo ako tawaging anak. Yan po yung salitang pagsisisi. Sabihin mo nga, pagsisisi. Ang ganda ho ng attitude ng ama, no? Wala siyang panunumbat. Ikaw kasi, nagpakalayo-layo ka, yan. Yan ang nangyari sa'yo. Wala kang narinig sa ama. Ang napakagandang ginawa din ng anak ay dumating siya sa punto na naubos na yung kanyang kayamanan, naubos na yung kanyang salapi, hanggang sa nasukol na siya. At dun sa pagkakasukol niya, nauwi siya sa pagmumuni-muni. O gano, buti pa yung mga katulong ng tatay ko, ng daddy ko. Well supplied sila. Ano kaya kung bumalik na lang ako doon? At yun ang pinaka-importanting kaisipang dumating sa batang ito. Kwento ng alibugang anak ay kwento natin lahat. Na ang tao'y napahamak dahil sa paglayo at pag-alsa natin sa Diyos, ngayon, nagbabalik tayo sa Kanya. At ang unang hakbang ng pagbabalik loob ay pagsisisi. Sabi mo nga, nagsisi ka na ba? Bakit importante pagsisisi? So, ang pagsisisi, hindi iyakan. Sabi mo sa katabi mo, hindi iyakan. Umiyak na ba eh? Lalo yung mga nanay, pag nakita na umiyak na yan, ay kakampihan na kaagad. Hindi lahat na umiyak nagsisi. Uy! Iyak-iyak lang, tapos nag-aabogado na, medyo. Kaya, ayun. Nawalan ka na ng member, nawalan ka pa ng check na anak. Bilang pastor, nakakalungkot din na may mga nawawala akong mga member na mga anak na yun, dahil natangay sa iba. Kasi ang totoong nagsisisi, tinalikuran mo yung dati mo buhay, naglingkod ka sa Panginoon, niyakap mo yung pananampalataya na para sa iyo sa Panginoon. Amen? Kaya hindi iyakan. Ano uli ang pagsisisi? Repentance. Turning around from your old life or old sin. Kaya nga binabautismuhan para yung dati mong pagkatao mawala na. So, bakit siya importante? Kasi nga, napunta ka lang sa church, na-invite ka lang, pero hindi mo talaga napagsisihan yung dati mong buhay, babalikan mo pa rin kasi paglabas mo pa lang sa tahanan ng Diyos, sasabihin na sa iyo ni Satanas, I miss you. Yan. Hihipuin ka na ngayon, I miss you. Ba, nangingilabot ka pa? Diba? Yung dati mong buhay. Hino ba ng walang patubag ka? Yung mga barkada mo, di ba? Babalikan ka talaga nila niyan. Ganyan si Satanas kasi miss na miss ka niya. Pero pag pinagsisihan ko na, ano kaibahan nga pala ng anak ng Diyos at hindi anak ng Diyos? Tayo pag nagkasala, dahil anak ka, oo, di ba? Patatawarin ka kaagad kasi anak ka eh. Kahit magbali-balintong ka pang magtutulad-tulad ka pa dyan, yung anak ko yan. Kahit anong gawin yan, anak ko pa rin yan. Di ba? At hindi yun matatanggihan ng isang ama, ng isang nanay. Yung pagiging nanay niya sa kanyang mga anak. At ganyan po yung anak. Pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Amen? Sino yung mga anak? Yun lamang na tumanggap sa puso niya bilang Panginoon at tagapagligtas. Yun ang totoong anak. Amen? Amen. 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 Malinaw po ba sa atin yung sonship? Malinaw sa atin. Pag sinabing anak ka o sonship, ano yan eh? Hindi siya titulo. Hindi siya titulo, kundi isa siyang hereditary o kaya inheritance. Pag anak ka, siguradong ikaw ay pamamanahan ng ama mo. Di ba? At ipaglalaban mo yun kahit anong mangyari. Amen? Amen. Pag anak ka. Sino dito anak ng Diyos? Amen. Kailan ka naging anak ng Diyos? Noong simulang tinanggap mo at ginawa mo pinaghari si Kristo sa buhay mo, naging anak ka. Amen? Inadapt tayo ng Panginoon. Adopted. Okay. So yung karapatan ng pagiging anak napunta sa iyo
ipabuhay mo yun araw-araw. Ngayon, ninanakaw, pinagsisinungaling ka ng kaaway kung ano-ano. Pero hindi dapat ipananakaw yung pagiging anak. Kasi ang anak, kahit nagkamali, patatawarin. Pero yung mga hindi pa naman nagbalik, hindi pa anak yun. Pag nagkasala sila, kasi nga, bukal sa kanilang kalooban, yung pagiging makasalanan, lahat tayo noon. Wala tayo sa Diyos. Ang ginagawa natin ay kasalanan, normal sa atin ang pagiging makasalanan. Pero, kaya nga ang emphasis ng talatang ito, libong anghel ang nagpupuri, nag-aawitan sa kalangitan sa isang kaluluwa. Amen. Na nagbabalik loob sa Diyos dahil tumalikod sa kasalanan. So, sino ang unang nagpapasaya sa Panginoon? Yung mga tumalikod, nagsisi at tumalikod sa kanilang kasalanan at nagbalik loob sa Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Yan, sabi ng Bible ngayon, tingnan ko haba para i-follow up ko lang. Paano daw sila makakarinig kung walang magsasabi? Ang tinutukoy, sino pa ang tinutukoy doon? Yung mga kapatid natin, mga kaibigan natin, mga mahal sa buhay natin. Ulit. Paano makakarinig ang mga gustong manampalataya at sumunod sa Panginoon kung walang magbabahagi? At paano naman sila mananampalataya kung walang magsasalita sa kanila? Sabi ng Biblia. So, kaya nga, ang purpose ng ating paglilingkod ay hindi natatapos. Tinanggap mo ang Panginoon, nagsisimba ka tuwing linggo, hindi dyan natatapos. Amen. Amen. Ano ang ating ultimate goal? Ang ating vision? To win soul and make disciples. May obligasyon ka. Sabi mo nga sa katabi mo, may obligasyon ka. Okay, kaya nga nagdi-disciples tayo eh. Okay, ngayon yung obligasyon na yan yung nangingibabaw sa lahat ng mga layunin at pamamaraan na ginagawa natin dahil yan ang nangingibabaw. Tingin kayo sa kay Pastor, importante ulit ito. Last June ay isinare ko sa inyo yung si Jesus ay nangaral, nagpakain ng mga alagad ng 5,000. At may dumating sa kanya, Panginoon, ako po ay gustong sumunod sa iyo. Ano po bang gagawin ko? Sabi ng Panginoon, sige, gawin mo ito. Ibigin mo ang Diyos, buong puso, buong kaluluwa, at ikaw ipapasok sa langit. Sabi naman ng isa, ako po ginawa ko na po yan nung bata ako. Sabi ng Panginoon, sige, benta mo ang iyong kayamanan at maglingkod sa akin. Sabi ng Biblia, nalungkot yung taong ito kasi sabi niya, hindi lang pala siya mayaman, ubod ng yaman. Pero along the way, habang wala na ang Panginoon, nung panahon ng oras na yun, natisod siya. Sabi mo nga, natisod. Hindi niya kinaya yung salita sa kanya ng Panginoon na siya ay ibenta ang kanyang kayamanan. Hindi niya kinaya. Kasi bago pa lang Pero gusto niya sumunod sa Panginoon. Ang sabi ng Bible, natisod siya. Pero habang siya ay nagmumuli-muli, lumipas sa ilang mga panahon, nung wala na po si Jesus, wala na panahon ni Jesus, ang taong ito ay nakapag-isip-isip at ginawa niya po yung pinagagawa ni Jesus. At siya po ay nakasunod din talaga sa Panginoon. Amen? Amen. Ako po ay na-bless dahil alam niyo kung bakit? Sabi ko salamat sa Panginoon. Nung sumunod ako sa Panginoon, hindi ni-require ni Lord na magbenta ako ng yaman, ng ari-arian. Susunod na lang ako. Hello, may kausap po ba si Pastor? Di ba? Nagpapasalamat kayo nga. Pagiging alagad, sabi niya, may lungga ang daga, ang ibon ay pugan, pero ang anak ng tao, wala. Yan ang pinag-aralan natin ng aralan. Pero may isang excuse na matindi doon na ginawa ng isang alagad. Lord, naman niya, Panginoon, hintay lang, wait lang. Ililibing ko muna yung tatay ko na matay. Ang sagot ni Jesus, let the dead bury their own dead. Hayaan mo daw ang mga patay na maglibing sa kanilang kapwa-patay. Walang kontrika. Ano ibig sabihin na? Kapag gusto mo talaga sumunod sa Panginoon, walang mataas na human obligation ang nakahihigit
Amen? Amen. Kung gusto mo talagang maging... Actually, hindi in-encourage ni Jesus ang mga alagad na sumunod sa Kanya. In fact, diniscourage pa niya. Ang daga, may lungga. Ako, wala akong mahigaan. Sasama ka pa sa akin. Diniscourage niya. Pinapakita ni Jesus, hindi basta-basta ang pagiging alagad ng Panginoon at pagsunod sa Panginoon. Amen. Pero, walang atrasan. Pag sumunod ka, ito na yon. Pero ito maganda. Yung human obligation, dapat dala-dala natin yan. Nakaukit. Sabi mo nga, human obligation. Ano yung human obligation? Yung pakialam ko sa nanay ko, sa tatay ko, sa pamilya ko, at sa aking buong tahanan, di ba? At wala nang pinakamataas kundi yung pag may namatay, dapat doon ka sa patay, nakikiramay ka. Kasi sa Bible na yun, makisaya sa mga masasaya at makidalamhati sa mga nagdadalamhati. Human obligation yun. Pag may sakit, salamat ka po pala sa mga nagpaabot ng pinya at nagprutas, nagpadala ng pagkain. Lumakas si pastor. Amen? Amen. Human obligation yun eh. Kapitbahay, may na-emergency, di ba? Okay. Kaya ngayon, may mga human obligation. Mayroong human obligation na niniibabaw ngayon sa mundo. Alam niyo kung ano yun? Yung mga malalaki at higanting bansa, sila yung mga most industrial nation. May mga obligasyon sila na malaki sa earth, sa mundo. Alam niyo kung ang obligation na yun, ay tinatayuan nila yan, ginagawa na nila yan ng napakatagal ng panahon, hanggang ngayon ginagawa pa rin nila. Kasi kaya tayo binabagyo, kaya tayo nagkakaroon ng mga high tide, climate change, etc. ay dahil sa mga most industrial nation, dahil sa mga pabrika nila, ganyan, nasira ang ozone layer, kaya may mga bagyo, kaya sila, obligated sila. Yun yung human obligation. Magpadala sila, di ba, nag-ulan na dito, billions of dollar ang ipinadala ng Amerika, ng Europe, ng Italy, ng Paris, dahil meron silang human obligation, nasira ang mundo dahil sa kanila. Nagigis nyo? Pero pagdating kay Jesus, walang hihigit. Amen. Sabi mo nga, walang hihigit. Sa anumang obligasyon. Ang obligasyon mo sa Panginoon. Gusto mong pagpalain? Gusto mo talagang pagpalain? The most priority of all is the kingdom of God. Kaya nga, seek first my kingdom. Unahin niyo muna ang Panginoon. Sample. Pasubali ako, baka hindi nyo na naman ako maintindihan. Pero ito talaga eh. Kahit balik-baliktarin ko po kayo, balik-baliktarin ko pa yung talata, wala talagang ibang explanation. Kundi yung ang obligasyon ng mga taong naglingkod o nauna sa Panginoon, hindi dapat nagko-conflict, hindi nagkukulay ang anumang human obligation sa godly obligation. Nagkataon na sabay, may simba, may reunion. Ano ulit? Ang sabi ni Jesus, let the dead bury their own dead. Ano ang ibig sabihin nun? Patay yun, di ba? Patay. Bakit pinaglilibing ang kapwa patay? May lilibing ba ng patay? Ang sinasabi ni Jesus, yung mga patay sa pananampalataya at sa Diyos, mga unbeliever yun. Hayaan mo ikaw silang maglibing sa kanilang kapwa patay. At hindi dapat nagkukulay o hindi nagkukonflict sa gawain ng Panginoon. Nag-guess yun. Hello? Pag nagawa mo to, alam mo kung sino nakakagawa nito? Yung mga taong tumatagal, nangyayari din, may pagsubok din, may mga problema din, pero nagtatagal, hindi lumilipas ang mga linggo na wala sila success. Bakit? Alam nila yung kanilang human obligation. At alam nila yung God's cause na tinatawag o godly obligation, hindi dapat pumapantay o nagko-conflict. Gets niyo po? O pangalawa, dapat. Kaya naiintindihan ko si Bishop Uriel, ang godly obligation natin ay ganito, pag Kristiyano ka na. Yung aming sasakyan, mabulok yan sa gawain, hindi sa personal. At sabi nga niya,
kung meron kang ipinagpipray na sasakyan, sino nagpipray na sasakyan? Yan. Sabi niya, dapat ang sasakyan, ang purpose ay magsakay ng kaluluwa. Mahina na ng amin nyo ha. At kung may bahay, kahit hihingi kayo ng bahay, ang panghingi nyo sa Lord para ibigay ni Lord, kasi pagdadausan ng gawain, may simbahan. Human obligation at godly obligation. Huwag mong isasabay ang human obligation sa godly obligation. Last na sasakyan mo rin. Nag-gets nyo? Nag-gets nyo yung sinasabi ni Bishop Uriel? Ako nag-gets ko na eh. Ngayon ko lang nag-gets. Kasi pwede palang gawing excuse. Napaka-democratic natin. Meron po kaming kasal. Meron pa akong pupuntahan. Totoo yun. Pero nung naintindihan ko yung human obligation sa godly obligation, na ihinahil tulad natin sa tao, kaya pala tayo tao at hindi tayo Diyos. Pero pag naituwa mo ang Diyos, doon pa lang siya magsusupply, doon pa lang siya magbibigay. Amen? Doon pa lang siya nananagot. Ang tulad ko, nagkasakit po ako. On duty, on service si pastor nangyari. Amen? At kailanman hindi ako nag-absent. Kahit ako may sakit, may simbahin tayo. Amen? Ngayon, nagkasakit ako. Ang pakialam ng Diyos ay ang buong langit nakikialam sa akin. Mula sa pagkain, sa panggastos, hanggang sa ultimong sentimo, hindi pwedeng magkulang ng Diyos. Naintindihan nyo na? Nakakalungkot lang dahil marami sa atin ang mahihina pa rin. Matatagal lang pero mahihina pagdating sa bagay nito. Bakit? Hanap ng trabaho, alam naman may linggo, papasok pa. Diba? Buti pa iglesia. Pag sinabing iglesia po ako, papasok po ako sa inyo. Pwede po ba ako mag-absent pag Webes? Pag hindi nyo po ako pagbibigyan ng Webes, hindi na po ako papasok sa inyo. Ganun yung kaisipan nila. At umuobra. Tayo. Ilan sa mga anak natin na wala na sa gawain? Nawala na lang sa church. Bakit? Kinain unti-unti lang sa libutan. Yan ang sistema ng sanlibutan. Unahin ko yung pangangailangan ko. Unahin ko yung kailangan ko. Importante ito. Puro sa akin ito. Tinan mo, bakit? Hindi makadalo. May obligasyon ako pang nag-aaral ko mo. Mas importante kayo. Kailan naging importante ang para sa sarili pagdating sa Diyos? Kung naintindihan, kaya nga nag-repent ka eh. Di ba? Nung nag-repent ka, Lord, tinatalikuran ko yung sarili ko. Kaya nung binabaptize ka, namatay yung sarili mo. Kaya sabi ni Pablo, hindi na ako ang nabubuhay sa sarili ko, kundi si Kristo. Yeah. Anong naging ibabaw na priority? Yung priority ni Kristo sa buhay natin. At doon pa lang magsusupply, doon pa lang magdadagdag, doon pa lang. Kasi langit na ang makikialam. And everybody said, Amen. Kaya doon importante ang repentance. Ipalapakan natin ng Panginoon. Hindi na ako, sabihin mo nga, hindi na ikaw. Yan, nagsisi ka na ba talaga? Kasi kung hindi ka nagsisi, kaya laging ganun eh. Bumabalik-balik ka sa, hindi mo maipasa-pasa yung ganun, yung konsepto kasi yung isip mo, ano lang naman yan, gawain lang naman yan. Si pastor lang naman yan eh. Si ano lang naman yan, si Ate Jo. Ay, si Ate Amy lang naman pala yan. Yung dumadating na gawain sa inyo, ano yun? Gawain ng langit. At pwedeng gumawa ng malaking himala ng Panginoon sa oras na yun. Hindi mo lang nakita yung mga anghel na nag-aawitan. Hindi mo lang nakita literal na nagbaba ng pagpapala sa Lord. Pero, tatapatin ko kayo, wala naman kami hinihingan eh. Pagdating dito sa church, may nagpadala. Pero wala kaming pinaparamdaman kahit isa. Pero hindi magkukulang ang Panginoon kailanman. O ano unahin mo? Human obligation o godly obligation. Kaya nung nagre-repent ka sa tawag ng human obligation. Nag-aaral po kasi ako. Aral lang pagpapalit mo sa gawain. Hindi ka pa karapat dapat, sabi ni Jesus. Kaya ingatan mo yung yes, pagiging yes mo. Kaya sino dito ngayon pala na born again? Kaya hindi ka ma-bless ng bahay, hindi ka ma-bless ng sasakyan, ng personal. Kasi pag na-achieve mo, parang sa'yo. Amen? Amen. Gusto mo ma-bless ng bahay? Yung bahay na ibibigay sa inyo, dapat gawain. Amen.
magamit yung bahay sa gawain. At ikaw, ginagamit doon para mag-akay. Maging liwanag kanila. Kasi, doon pa lang mapapasaya ang langit at ang Panginoon sa gagawin mo sa isang kaluluwa na kapitbahay na tatalikod sa kasalanan at magbabalik loob sa Panginoon. Hallelujah! Gusto mong mapasaya ang Panginoon, ang Ama? Yun ang gagawin natin. Tulungan natin. Sabi nga, doon yan sa start helping someone start a new life. Yan. Helping someone starting up a new life. Tumutulong tayo ng isang tao na makapagsimula ng isang bagong buhay. Amen. At itong simbahay ang isang tools na ginagawa natin para maabot natin mismo yung ating sambayan. And everybody say, Amen. Amen. Doon lang natin mapapasaya ang Panginoon. Kailan mo, ang tanong, kailan mo napasaya ang Panginoon? Nung nagbihis ka ba ng magandang bihis ngayon? Hindi. Nung ikaw ba'y nagbigay ng malaki? Hindi. Nung nagsimula ka ng mag-share ng buhay mo sa iba at nadala mo siya sa Panginoon. Doon pa lang nagsasaya ang kalangitan. Yan ang sabi ng Biblia ko. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya, mga tatay, mga nanay, walang tigil. Walang tigil sa pagsishare sa mga anak. Kasi anak, ayaw kitang mapunta ng impyerno. Anak, ayaw kitang mapapahamak. Anak, kung alam mo lang, mahal ka ng Panginoon. Amen? Kasi yun yung ultimate goal mo. Yan. Kaya, sino dito, nagsasabi ka ngayon, pasasayahin ko ang Panginoon sa gagawin ko. Amen? Hallelujah. Yan. Sino yung una? Ano yung unang nangingibabaw na kaligayahan ng Ama sa isang tao, sa isang kaluluwa na nagbabalik loob sa Kanya at tumalikod na sa kasalanan. Ang pangalawa, sa mga nawawala ngunit nakasumpong. Okay. Yung talata na yan, kasunod na talata, yung isang babae na nawala ng pera sa bahay, sabi niya, naglinis ng bahay, nagsindi ng ilawan, at hinanap ang pera. Ano ibig sabihin doon? Hanapin ang nawawala. Ano pa? May liwanag. Pwede, no? Para makahanap agad, dapat maliwanag. Tama din naman. Ano pa? Sa palagay nyo. Kaya dapat ang purpose natin, nakita natin ano. Kaya ako buhay, marami pa akong bubuksang gawain. Magbubukas pa tayo ng simbahay. Uy, kayong dalawa, sa inyo lang walang simbahay. Anong ginagawa nyo? Sabi ng Panginoon, hindi, totoo, sa pananalangin ko, sumasagi ang lugar ng buga na mayroon tayong simbahay dyan. Amen? Kasi, tama na nakakilala kayo, pero madilim yung tahanan nyo. Bakit? Walang nagliliwanag eh. Pagsisimula, magliliwanag dyan, magkakaroon ng simbahay. Sino dito na-bless kayo sa simbahay? Kaya pati sa online na nakakatuwa, ano? Pati yung mga nasa malalayo, mga kapatid ni Ate Web, so online lang yun, nakakarating sila. Kasi ito na yung panahon, last na tayo eh. Huling-huling na to. Kaya dapat abutin na yun, dapat abutin. At kung gusto mo papasaya ang Panginoon, magsimula ka ng magpagamit sa Panginoon. Amen? So, ano yung sabihin ng talata na yun? Dapat talaga hanapin. Pero alam niyo po, tip ko sa inyo, hindi mo naman kailangan hanapin. Kasi nandyan sa loob ng bahay inyo. Andyan yung anak mo. Andyan yung mahal mo sa buhay. Andyan lang, hindi umaten, hindi nakakaalig. Bakit? Hindi mo binigyan ng chance, opportunity. Yan ang pangalawa. Amen? Na nagpapasaya, nangingibabaw na kaligayahan. Okay, ang totoo niyan, tama yung sinabi natin yung kanina, pag naglinis tayo ng buhay, sabi mo nga, pag naglinis ako ng buhay, maraming makakakita ng resulta. Ano pa makikita nilang resulta pag naglinis tayo ng buhay? Pagbabago! Palakpakan natin ng Panginoon! Nagbago na si Nanay Tonya. Amen. Hindi na siya nagtutungits. Hindi nga ba? Isa-isa na lang. Taya. Mataya. Hindi na. Wala na talaga. O yung dala-dala mo kanina, yung proyekto na.
Lahat kinapo na. Praise God. Palakpakan natin ng Panginoon. Paalala lang, yung si Katunying nag-rapture. Maangat na siya eh. Nag-rapture, dumating si Jesus. Tutututut, rapture. Umangat na siya. Ang problema, may tumawag na bata. Katunying! Tumama po ikaw kayo! Nalaglag ho siya ulit. Kaya, warning. At paano nagiging masama? Hindi ko may pinagbabawalan. Pero, pagka-Kristiyano ka na, ang kasalanan ng pagtataya, yung pag-iibot. Nag-iibot ka ng salapi ng iba. Okay? Baka abutan ng rapture, tumataya. Baka sayang yung payak-iyak mo. Yan. Okay, sabi ko kanina, paglinis na tayo ng buhay, ang resulta, pagbabago. At makikita nila ang ating buhay. At madali na natin silang magiging kaibigan. Amen? Maraming kaibigan pag nagbago ka. Sabi mo nga, pag nagbago na ako, pagbabago ka na din. Hindi nga. Boss Angkin? Nagbago na ba? Nagkinukuha na? O nang pinagpwestuhan? Nang binitilan? Sabi mo nga, pag nagbago na magbabago na yun. Okay. Ang isang nagpapasaya pa sa Ama ay walang iba kundi doon sa pagbabagong nagaganap sa buhay natin. Amen? Sabi niya, sa matinding pagmamahal na yung ginawa ng ating Ama, ay nagawa niya iwanan ang langit. Sabi niya, He leaves the 99 and He looked for someone. Hinanap niya yun. Yung isang taong nawawala. Ang unang hinanap niya, isang taong nawawala, nagwawala, o kaya ay naniligaw, o kaya ay napahamak. At alam niyo po ang ginawa ng Panginoon dito, ipinadama niya ang kanyang pagmamahal. Sabi mo nga, ipinadama. Romans 5:8, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig kung tayo'y makasalanan pa. Madaling ipadama ang pagmamahal kapag kamahal-mahal o kaibig-ibig. Pag maganda, pag pogi. Pero pag makasalanan, di ba? Pag kaya ay sa taong nagkasala sa'yo, ang hirap mahalin, di ba? Pero ito po ang dapat nangingibabaw sa atin. Tingin nila sa Pastor. Sino sa inyo, honestly, naramdaman nyo na nung ginahal kayo ng Panginoon? Hindi nga. Alam niyo po, ang hirap pala, ang pinakamahirap daw pala na gagawin ng isang tao, yung wala ka, ilalabas mo. Guess you what? Painigan kita ng piso, wala ka palang pera. Kahit piso. Sabi nga, nagbenta daw ng kalabaw, mamiso lang. Hindi makabili kasi wala nga siya eh. Alam niyo, all truth are parallel. Is parallel. Kung hindi ka talaga nakaranas ng pagmamahal ng Diyos, ang hirap palang makakita sa'yo at makahanap sa'yo ng pagmamahal. Kaya pala hindi ka nagbabago, kaya pala matigas ang ulo mo, kaya pala ganito nagre-rebelde ka, kasi hindi ka nakaranas ng pagmamahal. Pero by all means, by all chance, pwede kong pagbigyan ngayong umaga na sana maramdaman mo yung pagmamahal ng Panginoon. Kasi yan ang emphasis ng Bible. Nung nalayo ka, hinanap ka. Amen? Nung napahamak ka, tinawag ka niya. At hinanap ka niya at nasumpungan ka niya. Kailangan na natin hanapin yung mga nawala na yan. Akayin natin sila, mahalin natin sila, pag malasakitan natin sila. Kung hindi, sino kaya ang maghahanap? Amen? Kaya tayong mga kapatid, tayo ang pinapahalagahan natin ang gustong pinapahalagahan din ng Diyos. Amen? Sino nagsasabi mula sa araw na ito? Sabi mo nga, mula sa araw na ito, ang mahal ng Diyos, mahal ko din. Ang mahalaga sa Diyos, mahalaga na din sa akin. Ang prioridad ng Diyos, prioridad ko na rin. Amen? Amen. Lahat ng second priority lang yan. Trabaho, pamilya, etc. Human obligation. Ang prioridad ko, yung kaharian ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. At doon pa lang, magtatagumpay ka. Let's pray. Father God, thank you so much, Lord God. Napakabilis ng panahon. Magpapasko na naman. 2024 is past. Pero wala akong kami
pwedeng paghawakan na ang buhay namin maglalagpas pa ng 2024, 2025, o kaya sa mga dating pag-10 taon. Kaya nga, Panginoon, hayaan mo na sa bawat oras meron kami, lagi kaming aware, lagi kaming handa, na malapit ka ng babalik, malapit ka ng dumating. At dadating ka sa mga tao para maghari sa mundong ito at parusahan din naman yung mga umayaw sa iyo at pinagharian ng diablo. Tulungan mo kami na sa aming human obligation ay magawa namin, akayin din namin sila. Imbitahan namin sila, palakasin namin sila. Yung aming ginagawa, Panginoon, sa simbahay. Yung ginagawa namin sa program, Panginoon, sa conquest namin ngayon. Magkaroon kami ng awareness na plano mo na ang bawat pamilya, bawat kaanak, mahal sa buhay, they come to know Jesus Christ as their Lord and Savior. Let's conquer them. Sige, simulan na natin silang ipanalangin. Lord, binubuksan ko yung aking puso. Minsan pa, ginagawa ko yung sarili kong available. Iimbitahan ko sila, i-bless ko sila. Hallelujah! Hallelujah! Tutulungan ko silang makakilala sa iyo by helping someone to go back to their own, to the new life. Hallelujah! Buhay na binago. Hallelujah! Salamat sa pagmamahal. Salamat sa bagong environment meron kami ngayon. We celebrate dahil nandito yung mga kapatid namin, hindi namin nakakasama ng matagal. We celebrate katulad nung yung isang namatay, pero muling nabuhay sa amin ng kanyang ama. At Lord, nakikisaya din kami sa mga tagumpay ng bawat isa ngayong umaga. Lord, alam namin may mga battles kami na kanya-kanya. But Lord, nandito kami ngayon, we celebrate, we win the battles every day. Araw-araw. Kaya ngayon yung mga battles namin about souls, tulungan nyo kami. Yung aming strategy, tulungan mo kami na magawa namin ito, Panginoon. Hallelujah. Maging effective kami sa bawat tahanan, sa bawat ginagawa, bawat kampanya. Sino sa inyo nagbibigay ng buhay mo para sa Panginoon sa oras na ito? Pwede ba tayong lahat ay tumayo? Diyagap mo ko sa akin. Iyakap po ako. Iyakap po ako sa aking kanila. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. O Diyos! O Diyos! Taas po natin ang ating kamay sa Panginoon. At katwiran kahit di sa'y hinabahiran ng kamanalan ng walhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos, na pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Iwas sa buhay ko. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Bago natin kantahin yung second stanza, ang ganda ho ng kantang ito. Pero alam nyo, sana nagkaroon tayo ng matinding conviction na kaya buhay ka kasi meron ka bang gagampanan yung godly obligation natin at human obligation. Hindi dapat nagpupulay kundi gagampanan mo ito sa tulong ng Panginoon. Kaya naghahanap si Lord ng magbibigay ng oras, panahon at buhay. Panahon na ako din, magbubukas tayo ng ating buhay. Nakasangkampanin tayo ng Panginoon. Kasi itong kantang ito, yung sukdulang biyaya, hindi ito exclusive eh. Hindi ito para sa atin. Para ito sa lahat, hindi lang sa atin. Kasi gusto ng Panginoon yung sukdulang biyaya nito para sa lahat.
maramdaman din ng lahat na nangangailangan ng tunay na kaligtasan. Hallelujah. Ang walang salang marunong at umako ng parusa nararapat sa akin. Anong habang sa tulad ko'y Anong habag sa tulad ko, ikaw at ang iyong katwiran, at ako'y katawain. sa paulitin natin ng wala. Ang walang lubos at umako ng parusa nararapat sa akin. Hallelujah. Anong habag sa tulad ko, ikaw at ang iyong katwiran, at ako'y patawarin. Yakap mo ako sa aking kaluyan, ibigin mo ako nang di kayang tumbasan. Yakap mo ako sa aking kaluyan, ibigin mo ako sa aking kayang tumbasan. Yakap mo ako sa aking kaluyan, ibigin mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, kahit minsa'y di napahiran ang kabanalan at walhatian. Salamat sa sumpulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasalan. Hallelujah. Pa sa buhay ko, salamat sa sumpulang biyaya mo. Bago natin ulit-ulitin yung kanta na ito, alam niyo yung lyrics na ginagawa natin, higit pa sa buhay eh. Pero nasubukan mo na ba talaga ito? Nasubukan mo na ba na talagang gawing tagapangunan ng buong buhay mo at higit pa sa buhay mo ay ang Panginoon? Alay natin yung ating buhay. Nangangailangan si Lord ng mga mag-iinaw, ng magliliwanag sa buhay natin. Amen. Nang makita nila ang liwanag sa buhay natin. Anayahan ko po yung mga musician natin dito at mga backup singer. Come on. Sige, tayo lahat na ito ngayon, dito sa harapan ito, alay natin yung sarili natin sa Panginoon. Lord, gawin mo akong ilaw. Gawin mo akong liwanag sa lugar ko. Nagmaraming pagkakilala sa iyo. Hallelujah! Hallelujah! Oh Diyos. Katarungan at katwiran, kahit minsa'y di napahiran ang kabanalan at walhatian. Salamat sa sumpulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na Gawin mo kami liwanag. kaysa aking mga pagkakasalan. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sumpulang biyaya mo. Ikalawang istansa, habang ginanatalan nito, sige, alay mo yung sarili mo sa Panginoon. Hallelujah! At umako ng parusa. Yan, kung maranasan mo kayo kung hanggang pagmamahal ng Panginoon. Yung problema mo, kapiraso lang yan. Hallelujah! Anong habag sa
yung huling sinabi natin, saan pa napapasaya ang Panginoon? Sa mga taong nagbalik loob sa Kanya. Yung ikalawa, sa mga taong nagbago, tinalikuran ng kasalanan ng dating buhay, alang-alang sa Kanya. At ang ikatlo, sa mga taong nagpagamit at naging liwanag ng Panginoon sa kanyang buhay. Kung nandito ka at isa ka doon, sige, palakpakan mo ang Panginoon. Sabihin mo lang, narito ako ba? Pinapagamit ko sa iyo ang aking buhay. Woo! Oh! Gamitin mo kami para sa iyo talalagyan, Panginoon. Palakasin mo ang mga naghihina ngayong umaga. Dalahin po namin yung assignment namin na ito. Ito na yung bawalay sa aming puso at isipan. Gagawin mo kaming liwanag, gagawin mo kaming ilaw, at ang buhay namin ay naging patotoo sa iba. Tama po, Panginoon. Tunay na dilim ang mundo. Tunay maraming suliranin sa mundo. Kami ang kanilang hinihintay. Hallelujah. The answer is in our hands, Lord God. It is all about our Lord Jesus Christ. Sige, salamat po Panginoong Hesus sa lahat ng kaliwanagan ngayong umaga. Kami ay Christ Ambassador. Kami Panginoon ay ilaw. Kami ang asin ng sanlibutan. At ang asin at ilaw ay hindi nilalagay Panginoon at tinatago sa takalan. Bagkus nilalagay kami sa lugar kung saan kami nakikita. Lord, hayaan mo mula ngayon, wala nang secret Christian. Mula sa araw nito, Panginoon, iniiwan na namin yung naming buhay. Puspusin mo ng patotoo ang bawat isa. Hallelujah, tayo na. Diba ilaw ka? Asin ka na sa libutan. Magpalakasan kayo sa isa't isa, sabi ng Panginoon. Sige, hanap ka ng dalawang katao. Palakasin mo siya sa panalangin mo ngayon, umagapan naman mo yung mga suliranin. At sabihin mo sa kanya, kung meron kang suliranin, let's pray. Okay? Eh, mga nasa stage, magpanalangin kayo. Mga nasa stage, come on. Mga school leader, magpanalangin na kayo. Mga musician, come on. Sige po, Panginoon, nagpapagamit po kami. Tunay, nung makarang mga panahon, kami ang binubugbog, kami ang talagang tumatanggap ng salon ng mga pasanging Panginoon ng kaaway. Pero this time around, siya naman ngayon nagsasakit ng ulo. Dahil ang mga mahal namin sa buhay, lalapit namin kay Jesus. Gagawin namin, Panginoon, ang pinapagawa mo sa amin. Ang nangingibabaw na kagalakan ng pagmamahal mo ay sumaya ka kapag kami ay nagbalik loob. Hallelujah!
Sa tinig ng malugod na pagsamba, banal ang Panginoon, banal ang Panginoon. Hallelujah, purihin ka, dakilang hari, luwalhati ka, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpapailanman. Hallelujah, purihin ka, dakilang hari, luwalhati ka, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpapailanman. This time around, pakilagay din ang ating communion sa kalagitnaan. At pipila tayo isa-isa, tayo tatanggap. Hallelujah. At mula sa araw nito, we learn something. Amen. Ang dapat na nagpapasaya sa akin mula sa araw nito, kung ano yung nagpapasaya sa Panginoon. Amen. Kung ano ang nagpapalungkot sa Panginoon, yun din ang nagpapalungkot sa atin. Amen. Hallelujah. Sige, sabay-sabay na pipanin. One by one, kukuha tayong pila. Inumin mo, pakibahagi. Ang katawan, inayubay, upang ikaw ay mabuhay. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo, doon sa Kalbaryo ay mamigis. Sinabay na buhay ang tayo. Gabay ng buhay, kanin mo mag-iisa. Bakit iba? Inumin mo. Pakibahagi. Yan ang katawan, pinayubay, upang ikaw ay mabuhay. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo, doon sa Kalbaryo ay Thus will I pray from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew my spirit within me. Bago namin tanggapin ang sarong ito, tipan ng walang hanggang tipan na ginawa ni Kristo sa krus, 2,000 taon na nakalilipas. Ito ang tipan na sumira sa lahat ng sumpa sa ating buhay. Ito ang tipan na nagpapatibay ng ating ugnayan at relasyon sa Diyos. At ito na ang walang hanggang tipan hanggang sa magbabalik ang Panginoon. Pinatutunayan nito ang ating relasyon. Pinatutunayan nito ang ating pananampalataya.
na hindi natin sisirain hanggang dumating ang Panginoon. Taas po natin yung tinapay. Hallelujah. Sabihin mo rin malakas, aking Ama. Salamat sa katawan, na nabugbog, nasugatan, at kapira-piraso, alang-alang sa aking kasalanan. Tinatanggap ko ito bilang pag-alala na ikaw ay nabuhay, namatay, alang-alang sa akin. Kung paano ka namatay noon, kami naman ngayon ay nabubuhay upang mabuhay na may pananalig, may pananampalataya, may pag-asa. Tinatalikuran ko ang dati kong buhay, ikaw na ang aking buhay at nabubuhay para sa akin. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, sabay-sabay tayo. Sabihin po natin ng malakas, taas natin ang saro. Panginoon, ito ang saro ng iyong bagong dugo. Ang dugo ng kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng isang katauhan. Sumasampalataya ko na dahil sa dugo, meron akong buhay na walang hanggan. Sumasampalataya ko na dahil sa dugo, ako'y magtatagumpay sa aking buhay araw-araw. Sumasampalataya ko na dahil sa dugo, ako'y magiging malakas, maging matibay, magpupunyagi sa buhay nito. Maging si Satanas ay walang kapangyarihan laban sa akin. Dahil ako'y dinumpuba ng dugo. Maraming salamat sa dugo. Tinatanggap ko ito sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Sabi-sabi. Pasalamatan natin si Jesus Christ. Hallelujah. 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 Siya lang ang kailangan sa katawan. Oh, Jesus. Jesus. Jesus Christ. You're all I need. It's all I need. I believe it. Because you were forsaken, I'm accepted. You were denied. I'm alive when the Spirit lives within me. Because you died and rose again. Amazing love.
Jesus. Thank you, Lord. Tagapinin niyo yung pagpapala. Magkakasakit ka pero gagaling ka din. Matatalisod ka pero hindi ka lubusang mabubuhay dahil itatayo ka ng Panginoon. Kayo'y ligtas, lalabas sa loob at labas ng iyong tahanan, kayo'y ligtas. When you come in, when you come out, you are blessed. I curse every curses that uttered by enemy inside of us. I declare the blessings of heavens above. You are blessed when you are in your house. Hallelujah. You are blessed by good health. You are blessed by money and financial breakthrough. You are blessed. Hallelujah. Hallelujah. Not by favor, but only favor after favor. By increase in the name of Jesus. And you are blessed. But sound mind and faith. Magbubunga ang inyong mga pananampalataya sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Thank you, Holy Spirit. Thank you, thank you. Hallelujah! Hallelujah! Sabi mo, thank you, Lord, sa amazing love. Hallelujah! Hallelujah! Kabayan po yung katabi ko sa Panginoon. Hallelujah! Shalom, shalom sa lahat ng mga tao sa online. All the blessings that God intended you today, receive them. 100 folds, 200 folds, and even 1,000 folds. You are blessed when you come in and when you come out. You are blessed with your brethren. You are blessed with your works. You are blessed when you are in your yard. You are blessed in Jesus' name I pray. Amen and amen. Shalom!